Parang kulog sa gitna ng maaliwalas na umaga ang tunog ng pagsara ng maleta ni Carlos. Sa bawat paghila niya ng zipper, tila hinihila rin palabas ng dibdib ni Luningning ang kanyang puso. Iniiwan siyang nanginginig sa takot na hindi niya maipaliwanag. Nakatayo lang si Luningning sa may pintuan ng kwarto habang pinapanood ang asawa. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito at magmakaawang huwag na itong tumuloy. Pero alam niyang hindi pwede. Isa siyang guro, sanay sa disiplina at pag-unawa. At alam niyang kailangan ito ni Carlos para sa kumpanya. Pero bakit ganito kabigat ang pakiramdam niya? Parang hindi lang ito simpleng business trip. Parang may nagbabadyang unos na paparating. Humarap si Carlos, suot ang kanyang mamahaling suit na lalong nagpapamukha sa agwat ng kanilang mundo. Siya, ang mayamang negosyante, at si Luningning, ang simpleng probinsyana. Nginitian siya nito, pero hindi umabot sa mga mata ang nangiti. Lumapit si Carlos at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Ramdam ni Luningning ang init ng palad ng asawa, ang kalyo ng pagsisikap, at ang pamilyar na amoy ng pabango nito na lagi niyang hahanap-hanapin. 1 buwan, mahal. 1 buwan lang, bulong ni Carlos na parang sinusubukang kumbinsihin hindi lang si Luningning, kundi pati ang sarili niya. Babalik ako agad. Ayusin ko lang ang gulo sa opisina. Tumango si Luningning, pilit na nilulunok ang bara sa lalamunan. Niyakap siya ng mahigpit ni Carlos. Sobrang higpit na parang takot itong bitawan siya. Doon na tumulo ang luha ni Luningning na kanina pa niya pinipigil. Sa ibaba, narinig nila ang maliit na boses ng anak nilang si Bea. "Papa! Papa!" Bumitaw si Carlos at binuhat ang anak pagkababa nila ng hagdan. Hinalikan niya ito sa noo at nangakong uuwi ng maraming pasalubong. Nang umalis ang sasakyan ni Carlos, naiwan si Luningning sa tapat ng gate. Ang tahimik. Nakabibingi ang katahimikan ng malaking bahay. Hinaplos niya ang ulo ni Bea, sinusubukang kumuha ng lakas mula sa anak. "Pumasok na tayo, anak," mahina niyang sabi. Pero bago pa man sila makahakbang pabalik sa pinto, isang itim at makintab na sasakyan ang humarurot at pumarada mismo sa pwestong kaalis lang ni Carlos. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Kilalang-kilala niya ang sasakyang yon. Pumukas ang pinto ng backseat at lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na may takong. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. Puno ng perlas ang leeg at may matang tila kayang tumunaw ng bakal. Si Doña Consuelo, ang ina ni Carlos. Napahawak si Luningning sa balikat ni Bea. Bakit nandito ang biyenan niya? Wala namang nabanggit si Carlos. Hindi man lang ngumiti ang matanda. Tinanggal nito ang suot na sunglasses at tiningnan si Luningning mula ulo hanggang paa na parang isang mantsa sa kanyang magandang paningin. Luningning, malamig na bati nito. Ang pangalan niya, kapag binibigkas ng biyenan, ay parang isang insulto. "Mama." Nauutal na bati ni Luningning. Nagmano siya, pero agad na binawi ng matanda ang kamay. "Anong ginagawa niyo po rito? Nakaalis na po si Carlos." "Alam ko," mataray na sagot ni Doña Consuelo habang nilalagpasan siya at dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Dali-daling sumunod si Luningning habang hila-hila si Bea. Nakita niyang nakatayo ang biyenan sa gitna ng sala. Iniikot ang paningin na puno ng pandidiri sa mga simpleng dekorasyon na pinili ni Luningning. "Masyadong madumi ang hangin sa Maynila," sabi ng Donya habang pinapadaan ang daliri sa ibabaw ng mesa. Tinitignan kung may alikabok. "Kailangan ko ng sariwang hangin. At dahil wala ang anak ko, naisip kong kailangan ng bahay na ito ng tamang pamamalakad." Nanigas si Luningning. "Tamang pamamalakad? Dito po kayo titira?" Tanong niya. At halos pabulong na lang ito dahil sa kaba. "Bakit? Bahay ito ng anak ko. May karapatan ako," sagot ng matanda na may halong diin. Sa labas, nakita ni Luningning ang driver ng Donya na nagbababa ng hindi lang isa, kundi 3 malalaking maleta.
Para itong hindi lang bibisita, para itong sasakop. Pumasok ka na sa kwarto mo, Bea. Utos ni Luningning sa anak. Ayaw niyang makita ng bata ang tensyon. Nang makaalis ang bata, hinarap ni Luningning ang biyenan. Mama, sana po sinabi niyo para nakapaghanda kami. Wala po ang mga katulong ngayon. Day off nila. Hindi ko kailangan ng mga katulong na tamad. Putol ni Doña Consuelo. At ikaw? Di ba guro ka? Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok? Sayang ang pinapasweldo sa'yo ng gobyerno kung tatamad-tamad ka rin dito. Napayo ko si Luningning. Kakatapos lang po ng shift ko. Pwes, huwag kang tumunganga. Ipasok mo ang mga gamit ko sa master's bedroom. Sa kwarto po namin ni Carlos? Gulat na tanong ni Luningning. Aangal ka? Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Wala nang nagawa si Luningning kundi sumunod. Buong hapon, parang naging alila siya sa sarili niyang pamamahay. Timpla ng kape, ayos ng gamit, luto ng merienda, lahat ay may reklamo. Matabang, mainit, pangit ang lasa, pero tiniis niya. Para kay Carlos, para sa kapayapaan. Kinagabihan, pagkatapos patulugin si Bea, umakyat si Luningning sa kwarto para kuhanin sana ang cellphone niya at tawagan si Carlos. Kailangan niyang marinig ang boses ng asawa para kumalma ang loob niya. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto nila, na ngayon ay okupado na ng biyanan, natigilan siya. Nakabukas ang mga kabinet. Ang mga damit ni Luningning, ang mga simpleng bestida na binili niya sa Tiangge, ang mga litrato nila ni Carlos noong nagsisimula pa lang sila. Lahat ay nakakalat sa sahig. Nakatayo si Doña Consuelo sa gitna ng kwarto, hawak ang isang itim na trash bag. Mama! Sigaw ni Luningning, nakalimutan na ang paggalang dahil sa gulat. Anong ginagawa niyo? Lumingon ang matanda. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha. Dinampot nito ang paboritong wedding picture ni Luningning na nasa frame. Tinignan sandali. At saka walang awang inihulog sa loob ng trash bag. Naglilinis, Luningning. Malamig na sagot ni Doña Consuelo habang dinadampot ang mga damit ni Luningning at isinisiksik sa basurahan. Masyadong masikip ang kwarto para sa mga gamit ko. Kaya tinatanggal ko na ang mga basurang hindi naman nababagay sa bahay na ito. At nagsisimula pa lang ako. Parang naging isang mahabang bangungot ang lumipas na 3 araw. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Luningning. Hindi dahil sa alarm ng cellphone niya, kundi dahil sa matinis na tunog ng kampanilya mula sa kwarto ni Doña Consuelo. Dali-daling bumangon si Luningning. Halos madapa pa siya sa pagmamadali. Masakit ang buong katawan niya. Paano ba naman? Pinauwi ng biyanan niya ang lahat ng kasambahay noong unang araw pa lang nito. Sayang sa pera, ang sabi ng matanda. Kung kaya mong magturo ng 30 bata sa eskwelahan, kaya mong linisin ang isang bahay. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niyang nakaupo na sa kabisera si Doña Consuelo. Nakahalukip-kip, matalimang tingin sa kawalan. Good morning po, Mama. Bati ni Luningning habang nagmamadaling magsuot ng apron. Ipaghahanda ko na po kayo ng almusal. Tiningnan siya ng matanda. Isang tingin na parang sinusuri kung gaano kadumi ang suot niyang pambahay. Bilisan mo, utos nito. Ayoko ng sunog na itlog tulad kahapon. At siguraduhin mong plantsado na ang uniforme ni Bea bago ka umalis. Ayokong pumasok ang apo ko na mukhang basahan. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Luningning. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing may trabaho din siya, na teacher siya, at kailangan din niyang maghanda ng lesson plan. Pero naalala niya ang bilin ni Carlos. Pagpasensyahan mo na si Mama, matanda na yan. Pagkatapos magluto, magpakain kay Bea at maglinis ng pinagkainan, halos liparin na ni Luningning ang daan papunta sa eskwelahan. Late na naman siya. Buong araw sa school, lutang ang isip niya. Habang nagsusulat sa blackboard, naiisip niya kung ano na naman kaya ang ipapagawa ng biyanan pag-uwi. Nang tumunog ang bell hudyat ng uwian, hindi agad nakauwi si Luningning. May bigla ang faculty meeting. Kinakabahan siya habang nakikinig sa principal. Bawat tik ng orasan ay parang martilyo sa dibdib niya.
Alam niyang magagalit si Doña Consuelo. 6:00 na ng gabi nang makarating siya sa bahay. Madilim na ang paligid. Pagbukas niya ng pinto, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pero hindi ito payapang katahimikan. Ito yung klase ng tahimik bago sumabog ang bulkan. Sa sala, nakita niya si Bea na nakaupo sa sofa, yakap ang tuhod, habang si Doña Consuelo ay nasa tabi nito. Sinusuklay ang buhok ng bata. "Mama," sigaw ni Bea nang makita siya. "Akala ko po hindi ka na uuwi." Tumakbo ang bata palapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Sorry baby, may meeting si Mommy. Sorry late ako. Kumain ka na ba?" Hindi sumagot si Bea. Tumingin lang ito sa lola niya. Tumayo si Doña Consuelo ng dahan-dahan. "Nakikita mo na ba, apo?" Malambing ang boses ng matanda, pero nakakakilabot ang mensahe. "Sabi ko naman sa'yo, mas mahal ng mami mo ang trabaho niya kaysa sa'yo." Hinayaan kanyang magutom. Nanlaki ang mata ni Luningning. "Mama, hindi po totoo yan. Nagtrabaho lang po ako. Kung mahalaga ang pamilya sa'yo, Luningning, uunahin mo ang gutom ng anak mo kaysa sa kakarampot na sweldo mo." Putol ng Donya. "Ako na ang nagpakain sa kanya. Dahil kung aasa pa kami sa'yo, baka mamatay na kami sa gutom dito." Naramdaman ni Luningning ang pagluwag ng yakap ni Bea. Tumingala ang bata sa kanya, may pagdududa sa mga mata. "Mommy, bakit hindi ka umuwi agad?" tanong ng bata. Nasaktan si Luningning. Ang sakit-sakit na pati ang anak niya. Nilalason na ng biyenan niya. Umakyat siya sa kwarto ng gabing iyon na mabigat ang loob. Sinubukan niyang tawagan si Carlos. Kailangan niya ng kakampi. Ring, ring, ring. Sa wakas sumagot ito. "Hello? Mahal?" Bungad ni Carlos. Medyo maingay sa background, parang nasa restaurant. "Carlos." Nabasag ang boses ni Luningning. "Carlos, hindi ko na kaya ang mama mo. Sinisiraan niya ako kay Bea. Ginagawa niya akong katulong." "Luningning." Napabuntong hininga si Carlos. Pagod na boses nito. "Kakasimula ko lang sa meeting dito. Please, wag mo na ngayon. Di ba napag-usapan na natin to? Konting tiis lang. Para sa kanya rin naman yan. Gusto lang niyang tumulong." "Tumulong?" "Carlos, pinauwi niya ang mga katulong. At kanina, sinabi niya kay Bea na..." "Wait, mahal." Putol ni Carlos. "Tinatawag na ako ng investors. Ipadadala ko na lang ang allowance niyo bukas. I love you. Bye." Bago pa makasagot si Luningning, naputol na ang linya. Napaupo siya sa gilid ng kama. "I love you." Ang daling sabihin, pero bakit parang ang layo-layo na ni Carlos? Bakit parang hindi siya nito naririnig? Tumayo siya para magbihis. Nakita niya ang isang lumang coat ni Carlos na nakasabit sa likod ng pinto. Ito yung naiwan ng asawa bago umalis. Kinuha niya ito para ilagay sa labahan. Utos ni Doña Consuelo, kailangan daw labhan lahat ng kurtina at makakapal na damit bukas ng Sabado. Habang tinitiklop niya ang coat, may naramdaman siyang matigas na papel sa bulsa sa loob. Kinapa niya ito at inilabas. Isang resibo. Nanginig ang kamay ni Luningning nang basahin ang nakasulat. "Velasquez Fine Jewelry. Isang diamond pendant necklace. Ang halaga, 250,000 piso." Halos lumuwa ang mga mata ni Luningning. 250,000? Halos 2 taong sweldo na niya ito sa pagtuturo. Tiningnan niya ang petsa sa resibo. 3 araw bago umalis si Carlos papuntang Maynila. Napahawak si Luningning sa kanyang leeg. Walang kwintas. Wala siyang natanggap na regalo. Wala ring espesyal na okasyon noong mga araw na yon. Ang sabi ni Carlos bago umalis, gipit ang kumpanya. Kailangan daw nilang magtipid. Kailangan daw magbawas ng gastusin kaya hindi muna sila pwedeng magbakasyon. Kung gipit ang negosyo, bakit may ganitong resibo? Baka para kay mama, naisip niya. Baka regalo niya sa mama niya para hindi na magalit sa amin. Pero kanina, habang nag-aalmusal, napansin ni Luningning na walang suot na kwintas ang biyenan niya. Ang tanging suot nito ay ang lumang perlas na pamana pa ng lola nito.
Bumilis ang tibok ng puso ni Luningning. Kaba, takot, pagdududa. Kung hindi para sa kanya at hindi para sa mama nito, para kanino ang kwintas? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwan nito si Doña Consuelo na may bitbit na baso ng tubig. Dali-daling itinago ni Luningning ang resibo sa likod niya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Sita ng matanda. Para kang nakakita ng multo. O wala po, mama, sagot ni Luningning. Pilit na pinapakalma ang boses kahit nanginginig ang buong katawan niya. Nagliligpit lang po ng mga labahin. Siguraduhin mo lang na malinis ang pagkakalatoy niyan, irap ng Donya bago tumalikod. At Luningning? Napahinto si Luningning. Po? Huwag kang masyadong kampante. Ang mga lalaki, parang ibon yan. Kapag hindi maganda ang pugad, naghahanap ng ibang dadapuan. Padabog na isinara ng matanda ang pinto. Naiwan si Luningning na nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak ang gusot na resibo sa kanyang likuran. Ang mga salita ng biyenan niya ay parang asidong tumulo sa isipan niya. Humahalo sa hinalang dulot ng resibong hawak niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, tinanong ni Luningning ang sarili. Carlos, sino ba talaga ang kasama mo sa Maynila? Mabigat ang bawat hakbang ni Luningning habang naglalakad sa hallway ng eskwelahan. Kahit ang ingay ng mga batang naghahabulan ay tila ugong lang sa kanyang pandinig. Ang isip niya, nakapako pa rin sa resibong nakita niya kagabi. Diamond necklace. Para kanino? Ma'am Luningning. Napahinto siya. Sa harap niya iniaabot ng guard ng school ang isang brown na envelope. May nagpapabigay po sa inyo, ma'am. Iniwan lang sa gate kanina. Walang pangalan kung kanino galing. Kumabog ang dibdib. Anong himding nang kumabog ang dibdib ni Luningning? Kinuha niya ang envelope. Manipis ito, pero parang ang bigat-bigat. Salamat, Manong. Halos pabulong niyang sagot. Pumasok siya sa loob ng faculty room. Buti na lang at walang tao. Break time ng ibang teachers. Umupo siya sa kanyang desk. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang binubuksan ang selyo ng envelope. Pag-uhit niyang hinila ang mga laman nito. Mga litrato. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luningning. Sa unang litrato, nakita niya si Carlos. Nakasuot ng paborito nitong asul na polo. Ang polong siya pa ang namlansa bago ito umalis. Nakaupo ito sa isang fine dining restaurant. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama siyang babae. Isang babaeng napakaganda. Maputi, makinis, at nakasuot ng eleganteng pulang dress na litaw ang balikat. Ang buhok nito ay bagsak at makintab. Malayong malayo sa buhok ni Luningning na laging nakapusod dahil sa init at trabaho. Sa pangalawang litrato, magkahawakan sila ng kamay sa ibabaw ng mesa. Nakatawa si Carlos. Iyon ang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Luningning. Masaya, walang inaalala, malaya. Pero ang pangatlong litrato ang dumurog ng tuluyan sa puso niya. Si Carlos at ang babae papasok sa isang pinto. May nakasulat sa taas, Grand Hotel Suites. Nakahawak ang babae sa bewang ni Carlos at si Carlos naman ay nakayuko rito. Parang may ibinubulong at sa leeg ng babae kumikinang ang isang kwintas. Isang diamond pendant necklace na pahawak si Luningning sa bibig niya para pigilan ang paghagulgol. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay bumuhos na parang ulan. Ang resibo, ang babae, ang hotel. Totoo nga. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Basta ang alam niya, hindi niya kayang humarap sa klase. Nagpaalam siyang masama ang pakiramdam. Pagpasok niya ng bahay, naabutan niyang nagbabasa ng magazine si Doña Consuelo sa sofa. Oh, ang aga mo yata? Puna ng biyanan niya nang hindi tumitingin. Natanggal ka na ba sa trabaho? Hindi sumagot si Luningning. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya habang hawak ang envelope. Nabitawan niya ito dahil sa panghihina at kumalat ang mga litrato sa sahig. Sa paanan mismo ni Doña Consuelo. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang magazine. Pinulot nito ang isang litrato. Tinitigan.
Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Walang gulat, walang galit. Sa halip, isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Consuelo. Sinasabi ko na nga ba, mahinang sabi ng matanda habang tinitignan ang mukha ng babae sa litrato. Vanessa. Napatingin si Luningning sa biyenan. Kilala niyo siya? Tumayo si Doña Consuelo at lumapit kay Luningning. Ipinakita nito ang litrato sa mukha niya. Tignan mo siya, Luningning. Tignan mong mabuti. Anak siya ng may-ari ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Edukada. Mayaman. At higit sa lahat, bagay sa mundo ng anak ko. Parang sinampal si Luningning ng mga salita. Mama, asawa ko si Carlos. Ako ang pinakasalan niya. Pinakasalan ka niya dahil nabulag siya sandali sa ideya ng simpleng buhay. Sagot ng Donya, bawat salita ay parang patalim. Pero ang agila, Luningning, hindi pwedeng habang buhay na lumipad kasabay ng maya. Hahanapin at hahanapin niya ang kapwa niya agila. Umiling si Luningning habang humahagulgol. Hindi magagawa ni Carlos to. Mahal niya kami ni Bea. Kung mahal ka niya, bakit nasa liig ng iba ang kwintas na dapat ay sayo? Doon na bumigay ang tuhod ni Luningning. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sarili. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso niya. Tumalikod si Doña Consuelo. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Masanay ka na. O kaya naman, umalis ka na bago ka patuluyang magmukhang tanga. Iniwan siya ng biyenan sa sala pero hindi matanggap ni Luningning ang narinig. Hindi. Kailangan niyang makausap si Carlos. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito na niloloko siya nito. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa kwarto. Hinanap niya ang cellphone niya. Nanginginig ang mga daliri habang pinipindot ang numero ng asawa. Calling hubby. Ring, ring, ring. Ang tagal sumagot. Bawat ring ay parang taon ng paghihintay. Sagutin mo, Carlos. Please, sabihin mong mali ako. Sabihin mong Photoshop lang to. Sabihin mong mahal mo ako. Biglang tumigil ang ring. Sinagot ang tawag. Carlos! Sigaw agad ni Luningning. Humihikbi. Carlos, nasaan ka? Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, isang boses ang nagsalita. Hindi boses ni Carlos. Isang boses ng babae. Malambing. Masaya. Hello? Sino to? Nanigas si Luningning. Ang boses na yon. Parang ito ang boses na babagay sa babaeng nasa litrato. Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Nanginginig na tanong ni Luningning. Ah, si Carlos. Sagot ng babae. Parang walang mali siya. Parang normal lang na hawak niya ang telepono ng may asawa. Sorry, hindi niya masagot. Nasa shower pa siya eh. Tatawag na lang kami later, okay? Tuot, tuot, tuot. Nabitawan ni Luningning ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng natitirang pag-asa sa puso niya. Nasa shower. Napahawak siya sa dibdib niya at sumigaw. Isang sigaw ng sakit, ng galit, at ng pagkadurog na walang makakapagpaliwanag. Sa labas ng pinto, nakatayo si Doña Consuelo, nakangiti habang pinakikinggan ang pagtangis ng kanyang manugang. Ang buong maghapon ay lumipas na parang isang malabong panaginip kay Luningning. Nakakulong lang siya sa kwarto, nakatulala sa kisame. Ang mga mata niya ay mugto. Tuyo na ang luha dahil wala nang mailabas. Ang paulit-ulit na boses ng babae sa telepono, nasa shower pa siya, ay parang sirang plaka sa utak niya. Totoo ba talaga? Tanong niya sa sarili. Carlos, bakit? Sa ibaba, narinig niya ang tawanan. Boses ni Bea. Masaya ito. Napabangon si Luningning, ang anak niya. Si Bea na lang ang meron siya. Hindi niya hahayaang pati ang anak niya ay mawala o malason ng kasinungalingan. Bumaba siya ng hagdan, medyo hilo pa dahil hindi siya kumain ng tanghalian. Sa sala, nakita niya si Bea na naglalaro ng manika sa may paanan ng hagdan. Si Doña Consuelo
ay nasa may kusina, may kausap sa telepono, nakatalikod. Bea anak, tawag ni Luningning. Pilit na pinapasigla ang boses. Halika, akyat tayo sa kwarto. Magbasa tayo ng storybook. Lumingon si Bea, pero hindi ito ngumiti. Mami, bakit ka laging nasa kwarto? Sabi ni Lola. Nagtatago ka daw kasi nahihiya ka sa ginawa mo. Natigilan si Luningning. Anong ginawa ko? Wala akong ginagawang masama, anak. Sabi ni Lola, pinabayaan mo daw si Papa kaya naghahanap ng iba. Kaya wag daw kita gayahin. Parang sinaksak si Luningning. Ang lason ng biyanan niya ay tumatalab na sa inosenteng isipan ng anak niya. Bea, hindi totoo yan. Iyan, sigaw ni Luningning. Medyo napalakas dahil sa emosyon. Halika na dito. Sa gulat na paatras si Bea. Mami, galit ka ba? Hindi anak. Sorry, halika na. Lumapit si Luningning para abutin ang kamay ni Bea. Pero sa pagmamadali ng bata na umiwas dahil sa takot sa sigaw ng ina, natapilok ito sa laylayan ng carpet malapit sa hagdan. Isang malakas na kalabog. Nadulas si Bea. Hindi naman ito nahulog mula sa mataas, pero tumama ang noo nito sa matigas na kahoy na hawakan ng hagdan. Napaupo ang bata at umiyak ng malakas. Mami! Masakit! Bea! Sigaw ni Luningning at akmang dadalo sa anak. Pero mas mabilis si Doña Consuelo. Mula sa kusina, sumugod ito na parang kidlat at itinulak si Luningning palayo kay Bea. Huwag mo siyang hawakan. Sigaw ng matanda. Ang boses ay umaaling-aungaw sa buong bahay. Dinampot nito si Bea at tinignan ang noo ng bata. May maliit na bukol at kaunting dugo mula sa gasgas. Diyos ko, anong klaseng ina ka? Sigaw ni Doña Consuelo. Nanlilisik ang mga mata kay Luningning. Sinaktan mo ang apo ko dahil lang sa galit ka sa ama niya? Hindi. Hindi ko siya sinaktan. Aksidente lang. Depensa ni Luningning. Nanginginig ang mga kamay. Bea anak, sorry. Layuan mo kami. Sigaw ng Donya habang yakap ang umiiyak na si Bea. Inday, tawagin ang driver. Isusugod natin si Bea sa ospital. Pero mama, gasgas lang yan. Ako na ang gagamot. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ng apo ko sa isang babaeng baliw sa selos. Bulyaw ng matanda. Bumukas ang pinto at pumasok ang driver kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi pamilyar si Luningning sa lalaki. May bitbit itong briefcase. Sakto ang dating mo attorney, sabi ni Doña Consuelo sa lalaki habang karga si Bea na patuloy sa pag-iyak. Nakita mo ba ang nangyari? Nakita mo ba kung paano niya itinulak ang bata? Nanlaki ang mata ni Luningning. Hindi ko siya itinulak. Nakita ko po, ma'am. Pagsisinungaling ng lalaki habang inaayos ang salamin. Malinaw na kapabayaan at pananakit. Luningning. Natatatakot na ako para sa kaligtasan ng apo ko, sabi ni Doña Consuelo. Ang boses ay biglang naging kalmado pero nakakatakot. Iniabot ng abogado ang isang papel kay Luningning. Ano to? Tanong ni Luningning. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang dokumento. Petition for Temporary Protection Order at Custody, sagot ng abogado. Base sa mga ebidensya ng kapabayaan, emotional instability, at ngayon, physical abuse. Inuutusan ka ng korte na lumayo sa bata at umalis sa pamamahay na ito. Ngayon din, hindi niyo pwedeng gawin to. Anak ko siya. Sigaw ni Luningning. Aagawin ko ang papel, pero inilayo ito ng abogado. Carlos! Carlos! Tulungan mo ako! Sigaw niya. Umaasang maririnig siya ng asawa kahit nasa malayo. Huwag mo nang tawagin ang anak ko. Malamig na, sabi ni Doña Consuelo habang papalabas ng pinto bitbit si Bea. Alam na niya ang lahat. Alam na niyang isa kang irresponsableng ina. At pumayag na siya sa lahat ng gagawin ko. Tumingin si Bea kay Luningning habang papalayo. Ang mga mata ay puno ng takot at luha. Mommy,
Bea! Habol ni Luningning, pero hinarangan siya ng driver at ng abogado. Ma'am, umalis na po kayo bago pa kami tumawag ng pulis, banta ng abogado. Naiwan si Luningning sa tapat ng pintuan, nakaluhod sa semento habang pinapanood ang sasakyan na lumalayo. Tangay ang kaisa-isang bagay na nagbibigay saysay sa buhay niya. Wala na. Wala na siyang asawa, wala na siyang anak, wala na siyang tahanan. Ang langit ay biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan, sumasabay sa paghagulgol ng isang inang inagawan ng lahat. Basang-basa si Luningning, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa luha at pawis ng paglalakad. Hila-hila niya ang kanyang lumang maleta, ang parehong maleta na dala niya nung una siyang lumuwas ng Maynila para maging guro, puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, puno ito ng damit na mabilis niyang inimpake at ng pusong durog-durog. Nasa probinsya na siya, sa lumang bahay ng kanyang ina. Ang bahay ay gawa sa kahoy at semento, luma na, at tinatagpian ng yero ang bubong. Malayo sa marmol at air-conditioned na mansyon ni Carlos, pero ito ang tahanan. Inay? Tawag niya sa labas ng gate na gawa sa kawayan. Lumabas ang isang matandang babae, maputi na ang buhok at hukot na ang likod. Nanay Ising. Ningning? Gulat na tanong ng ina. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na nakasagot si Luningning. Binitawan niya ang maleta at tumakbo sa yakap ng ina. Doon, sa dibdib ng kanyang nanay, ibinuhos niya ang lahat ng sakit na ilang araw na niyang kinikimkim. Ang pagtataksil, ang pangaapi, ang pagkawala kay Bea. Buong gabi, habang humihigop ng mainit na sabaw, ikinuwento ni Luningning ang lahat. Anak, sabi ni Nanay Ising habang hinihimas ang likod niya. Hindi masamang tao si Carlos. Kilala ko siya. Noong nililigawan ka niya, nakita ko kung paano kanya tignan. Parang ikaw ang pinakamahalagang ginto sa mundo. Nagbago na siya, Nay, sagot ni Luningning. Mapait ang boses. May iba na siya. Mayaman. Maganda. Bagay sa kanya. At kinuha nila si Bea. Kailangan mong lumaban, Ning. Anak mo yun. Wala akong pera, Nay. Wala akong abogado. Kalaban ko ang pamilya Velasquez. Parang langgam na bumangga sa pader. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong puno ng katahimikan at pagmumuni-muni. Sinubukan ni Luningning na maghanap ng trabaho sa mga eskwelahan sa probinsya, pero laging no vacancy. Pakiramdam niya, sinusundan siya ng kamalasan o ng impluensya ni Doña Consuelo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, may narinig siyang ugong ng makina, isang pamilyar na tunog, isang pamilyar na sasakyan, ang itim na SUV ni Carlos. Nanigas si Luningning. Bakit siya nandito? Para ipamukha sa kanya ang pagkatalo? Para ibigay ang annulment papers? Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Carlos. Iba ang itsura niya. Hindi siya ang makisig na negosyanteng umalis nung isang buwan. Gusot ang polo niya, mahaba ang balbas, at ang lalim ng itim sa ilalim ng mga mata niya. Mukha siyang hindi natulog ng isang linggo. Luningning! Tawag nito nang makita siya. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Luningning, hawak ang walis tingting na parang sandata. Anong ginagawa mo dito? Aalis na nga ako sa buhay niyo, di ba? Nakuha niyo na ang anak ko, ano pa bang gusto niyo? Nagulat si Carlos. Napatigil siya sa paglakad. Anong sinasabi mo? Anong nakuha? Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ni Luningning. Tumutulo na naman ang luha. Nakita ko ang mga litrato. Kinausap ko ang babae mo. Si Vanessa. Alam ko na lahat, Carlos. Alam ko na ang kwintas. Alam ko na masaya ka na sa kanya. Natigilan si Carlos. Vanessa? Kwintas? Oo, ang kwintas na binili mo para sa kanya. Ang babaeng kasama mo sa hotel. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Mula sa pagkalito, naging seryoso ito. Naging matalim ang mga mata, pero hindi kay Luningning nakatingin, kundi sa kawalan.
Si Mama, bulong niya. Anong Mama? Huwag mong idamay ang nanay mo sa kalokohan mo. Luningning, makinig ka. Humakbang palapit si Carlos. Ang boses ay puno ng urgency. Hindi ko alam na pinalayas ka niya. Ang sabi niya sa akin, nagbakasyon ka lang dito kasi namimiss mo si Nanay Ising. Sabi niya, masaya kayo ni Bea dito. Sinungaling! Sigaw ni Luningning. Kinuha niya si Bea. Pinalabas niyang sinasaktan ko ang anak natin. May protection order na ako, Carlos. Hindi ako makalapit sa sarili kong anak. Napaatras si Carlos. Parang sinuntok ito sa tiyan. Protection order? Sinasaktan? Doon, nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mukha ng asawa na hindi pa niya nakikita noon. Galit. Hindi galit sa kanya, kundi galit na parang bulkang sasabog. Nanginginig ang mga kamay ni Carlos habang kinukuyom ang kamao. Napapikit ito ng mariin at nang dumilat, nag-aapoy ang mga mata nito. Sumakay ka sa kotse, utos ni Carlos. Ang boses niya ay mababa pero may otoridad na nakakakilabot. Ayoko! Sigaw ni Luningning. Luningning, sakay ulit ni Carlos. Mas malambot na ngayon pero desidido. Kunin mo ang gamit mo. Babalik tayo sa Maynila. Bakit? Para saan? Para pirmahan ko ang annulment papers sa harap ng kabit mo? Hindi. Sagot ni Carlos habang binubuksan ang pinto ng passenger seat. Tumingin siya nang diretso sa mata ni Luningning para bawiin ang anak natin at para tapusin ang lahat ng kasinungalingan ng nanay ko. Natigilan si Luningning. Totoo ba ito? Kakampi ba niya si Carlos? Sumama ka sa akin, mahal. Ipapaliwanag ko ang lahat sa daan. Pero sa ngayon, kailangan nating magmadali. Bago pa tuluyang sirain ni Mama ang pamilya natin. May kung anong puwersa ang nagtulak kay Luningning na maniwala. Siguro dahil sa tawag na mahal. Siguro dahil sa galit sa mata ni Carlos na alam niyang hindi para sa kanya. Tumango siya, kinuha ang bag at sumakay sa sasakyan. Sa biyahe pabalik ng Maynila, walang masyadong imikan. Pero hawak ni Carlos ang kamay ni Luningning sa ibabaw ng gear stick. Mahigpit, mainit. Naramdaman ni Luningning na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng tunay na laban. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa sa trapik sa EDSA. Mahigpit ang hawak ni Carlos sa manibela. Puti na ang mga buko ng daliri niya sa diin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang salamin. Buong akala niya, ayos ang lahat. Buong akala niya, ligtas ang mag-ina niya habang inaayos niya ang gulo sa kumpanya at ang banta ng nanay niya sa kanyang mana. Iyon pala, habang nagpapakahirap siyang protektahan sila mula sa malayo. Mismong sa loob ng pamamahay niya inaatake ang asawa't anak niya. Carlos. Basag ni Luningning sa katahimikan. Totoo ba? Si Vanessa? Sino siya? Bumuntong hininga ng malalim si Carlos. Hindi siya tumingin kay Luningning. Nakapako ang mata sa daan. Si Vanessa ay abogado. Luningning. Abogado? Pero yung mga pictures, yung hotel, client meeting yon. Sa lobby ng hotel kami nagkita dahil doon siya naka-check-in. Ang hotel room pictures, sigurado akong edited o kuha sa anggulong mapanlinlang. At yung kwintas. Napalunok si Carlos. Ang kwintas na yon. Regalo ko sana sa'yo para sa anniversary natin next month. Ipinatago ko lang kay Mama noon dahil akala ko safe sa kanya. Napasinghap si Luningning. Sa akin? Pero suot ni Vanessa sa picture. Dahil siguro pinasuot ni Mama o ng kung sino man para kuhanan ng litrato at ipadala sa'yo. Sagot ni Carlos, puno ng paitang boses. Luningning. Si Vanessa ang tumutulong sa akin para ilipat ang lahat ng assets ko sa pangalan ni Bea at sayo. Gusto kong siguraduhin na kahit anong mangyari sa akin o kahit anong gawin ni Mama, hindi kayo mawawalan. Napahawak si Luningning sa bibig niya. Nahiya siya bigla sa mga inisip niya. Habang nagdududa siya, gumagawa pala ng paraan si Carlos para sa kinabukasan nila. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Luningning.
May halong hinanakit dahil kilala ko si Mama. Kapag nalaman niyang may alam ka, ikaw ang uunahin niyang sirain. Gusto kitang ilayo sa gulo. Pero nagkamali ako. Masyado akong naging kampante. Binilisan ni Carlos ang pagpapatakbo. Nang makarating sila sa mansyon, gabi na. Nakabukas ang lahat ng ilaw. Maraming sasakyan sa labas. May party? Tanong ni Luningning. Hindi, sagot ni Carlos habang tinatanggal ang seatbelt. Ito ang welcome dinner na inihanda ni Mama para sa akin. Gusto niyang ipakilala ako sa mga business partners bilang single na ulit. Bumaba si Carlos at umikot para pagbuksan si Luningning. Handa ka na ba? Tanong niya. Inaabot ang kamay. Tinignan ni Luningning ang kamay ng asawa, tapos ang malaking bahay na naging impyerno niya nitong nakaraang linggo. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kamay ni Carlos. Para kay Bea. Sagot niya. Pumasok sila sa pinto. Ang ingay ng tawanan at kalansingin ng mga baso ay biglang tumigil nang makita sila. Nakatayo si Doña Consuelo sa gitna ng grand staircase, hawak ang isang baso ng wine. Sa tabi niya, may isang babaeng nakasuot ng pula, si Vanessa. Carlos, bati ng Donya, malapad ang ngiti. Tila hindi nakikita si Luningning. Buti naman at nakarating ka. Kanina ka pa namin hinihintay. Halika, ipapakilala kita kay... Tumigil ang Donya nang makita niyang mahigpit na hawak ni Carlos ang kamay ni Luningning. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nawala ang nangiti sa mukha ng matanda. Di ba sinabi ko nang bawal siya dito? May court order. Carlos? Binitawan ni Carlos ang kamay ni Luningning sandali. Kinabahan si Luningning pero naglakad lang si Carlos palapit sa paanan ng hagdan. Tumingala siya sa ina. Ang tingin niya ay hindi na ang tingin ng isang masunuring anak. Ito ang tingin ng isang padre de pamilya na handang pumatay para sa kanyang mag-ina. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Carlos. Ang boses niya ay mahina pero umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na bulwagan. Nasa kwarto, tulog na. Ligtas sa nanay niyang pabaya, sagot ni Doña Consuelo. Taas noo pa rin. Pabaya? Tumawa ng mapakla si Carlos. O baka naman ligtas sa lolang manipulator. Napasinghap ang mga bisita. Carlos, watch your mouth, sigaw ng Donya. Ginagawa ko lang ang lahat para sa'yo. Para sa kumpanya. Ang babaeng yan ay walang kwenta. Walang maiaambag sa'yo. Niloloko ka niya, humarap si Carlos sa mga bisita. Gusto niyong malaman ang totoo? Sigaw ni Carlos, humarap siya kay Vanessa. Attorney Vanessa, pakilabas ang ebidensya. Naguluhan si Doña Consuelo. Tumingin siya kay Vanessa. Vanessa? Anong... Ngumiti si Vanessa. Isang ngiti na hindi para sa Donya, kundi para kay Carlos. Binuksan niya ang kanyang clutch bag at inilabas ang isang USB drive. Sorry po, Tita Consuelo, sabi ni Vanessa. Pero client ko po si Carlos, hindi kayo. Isinaksak ni Vanessa ang USB sa laptop na nakakonekta sa malaking projector na dapat sana ay gagamitin para sa presentation ng kumpanya. Biglang lumiwanag ang puting screen. Isang video, CCTV footage. Sa video, kitang-kita si Doña Consuelo sa sala. Kausap nito si Bea. Sige na, Apo, sabi ng Donya sa video. Pag nadapa ka kunwari, bibilan ka ni Lola ng maraming laruan. Sabihin mo, itinulak ka ni Mami. Kitang-kita rin sa video na nang hindi pumayag si Bea at tumakbo palapit kay Luningning, mismong paa ni Doña Consuelo ang sumungkit sa paa ng bata para madapa ito. Napasinghap ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Pinatay ni Carlos ang video. Ngayon, sabihin mo sa akin, Mama, sino ang totoong nananakit sa anak ko? Namutla si Doña Consuelo. Nabitawan niya ang baso ng wine. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet, parang dugong dumanak sa isang gera na katatapos lang. At si Luningning na nakatayo sa likuran ni Carlos ay napaluha hindi sa sakit, kundi sa ginhawa. Tapos na ang pagtatago. Parang bombang sumabog sa gitna ng mansyon ang katahimikang bumalot. Matapos mapanood ang video,
Lahat ng mata ay nakatuon kay Doña Consuelo. Ang dating mata pobre at makapangyarihang ginang, ngayon ay nanginginig ang mga labi, namumutla, at hindi makatingin ng diretso sa anak. Mama, basag ni Carlos sa katahimikan. Bakit? Bakit? Sigaw bigla ni Doña Consuelo. Bumalik ang tapang, pero halatang pilit na lang. Dahil bulag ka. Dahil nagpapaloko ka sa probinsyanang yan. Gusto ko lang nang nararapat sa'yo. Gusto ko lang protektahan ang yaman ng pamilya natin. Yaman? Tanong ni Carlos, umiling-iling. Sa tingin mo ba yaman ang kailangan ko? Lumapit si Luningning kay Carlos at hinawakan ang braso nito. Ramdam niya ang panginginig ng kalamnan ng asawa sa sobrang galit. Carlos, tama na. Bulong ni Luningning. Kunin na natin si Bea. Hindi. Sigaw ni Doña Consuelo. Hindi niyo makukuha ang apo ko. Senyora, sabat ni Attorney Vanessa. Malinaw sa video na kayo ang naglagay sa bata sa panganib. Child abuse at fabrication of evidence. Pwede kayong makulong. Makulong? Ako? Doña Consuelo Velasquez? Tumawa ng histerikal ang matanda. Walang pulis na huhuli sa akin sa bayan na ito. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang 3 pulis kasama ang isang social worker. Magandang gabi po, sabi ng pulis. May natanggap po kaming report ng child abuse at illegal detention. Natigilan si Doña Consuelo. Tumingin siya kay Carlos. Anak, ipapahuli mo ang sarili mong ina? Tumingin si Carlos kay Luningning, tapos sa hagdan kung saan natutulog si Bea, at huli, sa kanyang ina. Mama, matagal na kitang pinagbibigyan. Sagot ni Carlos, basag ang boses. Hayaan kitang manipulahin ang buhay ko, ang negosyo ko. Pero noong sinaktan mo ang anak ko at dinurog mo ang asawa ko, doon ka sumobra. Carlos! Sigaw ng Donya habang nilalapitan siya ng mga pulis. Humarang si Carlos sa pagitan ng mga pulis at ng ina. Sandali lang, sabi ni Carlos sa mga pulis. Luningning, napahawak ka sa dibdib mo. Aatras ba siya? Ipagtatanggol ba niya ang mama niya? Hinarap ni Carlos ang ina. Mama, may 2 kang pagpipilian. Sasama ka sa mga pulis ngayon at haharapin ang kaso. O aalis ka ng bansa, bukas na bukas din at hindi na babalik kailanman. Ibibigay mo sa akin ang full control ng kumpanya at hindi ka na makikialam sa pamilya ko. Nanlaki ang mata ng Donya. Pinalalayas mo ako? Pinipili ko ang pamilya ko, Mama. Ang totoo kong pamilya. Nagkatitigan ang mag-ina. Sa mata ng Donya, nakita niya ang desisyon ni Carlos. Wala na ang batang sunod-sunuran. Wala na ang anak na takot sa kanya. Dahan-dahang tumango si Doña Consuelo. Ang yabang at tapang niya ay parang lobong inalisan ng hangin. Aalis ako, mahinang sabi nito. Pero bago siya tumalikod, tumingin siya kay Luningning. Nanalo ka, guro. Mapait na sabi ng matanda. Sana lang kayanin mong buhatin ninyo. Ang buhatin ang bigat ng pagiging kamong isang Velasquez. Hindi ko kailangang maging Velasquez para maging mabuting ina at asawa, matatag na sagot ni Luningning. Kailangan ko lang maging totoo. Umalis si Doña Consuelo kasama ang driver. Hindi na lumingon pabalik. Ang mga bisita ay unti-unting nag-alisan, nagbubulungan. Nang mawala na ang lahat, naiwan si Carlos, Luningning at Vanessa sa malawak na sala. Ngumiti si Vanessa kay Luningning. Mrs. Velasquez, finally, we meet properly. Sorry sa acting ko sa telepono. Idea ni Carlos yun para lituhin ang mami niya kung sakaling nakikinig siya sa extension. Natawa ng kaunti si Luningning, bagamat may luha pa rin sa mata. Salamat, attorney. Salamat sa pagtulong sa asawa ko. Iniwan na sila ni Vanessa para magkaroon ng privacy. Humarap si Carlos kay Luningning. Lumuhod ito at niyakap ang bewang ng asawa. Umiyak si Carlos. Ang malakas na lalaking humarap sa kanyang ina kanina ay parang batang umiiyak ngayon sa harap ng asawa. Sorry, mahal. Sorry kung naniwala ka na kaya kitang ipagpalit. Sorry kung hindi kita naprotektahan agad. Hinaplos ni Luningning ang buhok ni Carlos.
Tumulo ang luha niya, pero luha na ito ng pagpapatawad. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang mahalaga, pinili mo kami. Tumayo si Carlos at hinalikan si Luningning sa noo, sa ilong, at sa labi. Halika, sabi ni Carlos. Puntahan natin si Bea. Umakyat sila sa kwarto. Pagbukas ng pinto, mahimbing na natutulog si Bea. May maliit na plaster sa noo nito. Umupo sila sa magkabilang gilid ng kama. Hinawakan ni Luningning ang maliit na kamay ng anak. Naramdaman ni Bea ang haplos ng ina. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Mommy? Mahinang tawag nito, parang nananaginip pa. Nandito na si Mommy. Anak, bulong ni Luningning. Hindi mapigilan ang pagtulo ng luha habang hinahalikan ang pisngi ng anak. Papa? Lumingon si Bea sa kabila. Nandito rin ako, baby, sagot ni Carlos. Garalgal ang boses. Hindi na kami aalis. Hinding-hindi na. Bumangon si Bea at niyakap ang leeg ng ama at ina. Ang higpit ng yakap ng bata. Tila takot na baka mawala ulit sila paggising niya. Sa gitna ng malaking kwarto, sa ilalim ng dim light ng lampshade, nagtagpo ang tatlong puso. Wala ng kamera, wala ng CCTV, wala ng mga mata ng mapanghusgang lipunan o ng mapagmataas na biyenan. Sila lang. Isang pamilyang nasugatan, nagkahiwalay, pero muling pinagtagpo ng katotohanan at pagmamahal. Tumingin si Luningning kay Carlos sa ibabaw ng ulo ni Bea. Ngumiti ang asawa niya. Isang ngiti na puno ng kapayapaan na ngayon lang niya ulit nakita. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan. Ang buwan ay sumilip sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Natapos na ang bagyo, at kahit may mga sira sa paligid, kahit may mga sugat na kailangang gamutin, alam ni Luningning na magiging maayos din ang lahat. Dahil ang pundasyon ng bahay nila ngayon ay hindi na pera o kapangyarihan, kundi tiwala at pagpapatawad. Kapatawaran, bulong ni Luningning sa sarili. Isang salitang madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Pero sa gabing ito, habang yakap ang kanyang mag-ama, naramdaman niya ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito ang pagkalimot sa sakit. Ito ang pagpili na magmahal muli sa kabila ng sakit. At yun ang pinili nilang gawin. Magmahal muli at mas matatag.